Yun nga ang hirap sa mga tao kapag inalihan na tayo ng inggit, hindi natin alam, tayo na yung ginagamit na kasangkapan ng demonyo. Instead na tayo yung magpuri dito sa gumawa ng mabuti, makiisa, inaakusahan natin siyang inaalihan ng demonyo at tayo, hindi natin nalalaman na tayo na mismo yung kinakasangkapan ng demonyo para magkaroon ng sigalot o galit. May nagdala kay Jesus ng isang lalaking pipe na inaalihan ng demonyo. Nang mapalayas niyang demonyo, nakapagsalita ang pipe kaya namangha ang mga tao at kanilang sinabi, Wala pang nangyaring ganito sa Israel. Ngunit sinabi naman ng mga Pariseo, Nagpalayas siya ng demonyo sa tulong ng pinuno ng demonyo. at nilibot ni Jesus ang mga bayan at mga nayon. Nagtuturo siya sa kanilang mga sinagoga, nagpapahayag ng mabuting balita ng kaharian at nagpapagaling ng lahat ng sakit at karamdaman. Nang makita niya ang makapal na tao, naaawa siya sa kanila sapagkat hirap sila at lupaypay na para mga tupang walang pastol. At sinabi niya sa kanyang mga alagad, Marami nga ang aanihin, at kokaunti naman ang mga manggagawa. Idalangin ninyo sa Panginoon ng ani na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang ani. Isang mapagpalang umaga nawa po ang sumaating lahat. Narinig po natin sa Ebanghelyo ang pagpapalayas ng ating Panginoon sa inaalihan ng demonyo sa pagkapipi at ito'y nakapagsalita. Ang bad news dito, gumawa siya ng magandang bagay pero itong mga naiinggit sa kanya ng mga Pariseo ay patuloy siyang sinisiraan. At kumbaga, wala na siyang ginawang tama. Kahit mabuti yung ginagawa, ay sinasabi pa rin nila na nagpapalaya siya ng masamang espiritu gawa ng ang kanyang kapangyarihan ay nanggaling din sa prinsipe ng demonyo. Yun nga ang hirap sa mga tao kapag inalihan na tayo ng inggit, hindi natin alam, tayo na yung ginagamit na kasangkapan ng demonyo. Instead na tayo yung magpuri dito sa gumawa ng mabuti, makiisa, inaakusahan natin siyang inaalihan ng demonyo at tayo, hindi natin nalalaman na tayo na mismo yung kinakasangkapan ng demonyo para magkaroon ng sigalot o galit, para masira nila si Kristo. Ang inggit ay pwede nating i-twist sa kabutihan. Kung naiinggit tayo sa kanyang ginagawa, gawin natin itong paghanga. Ang galing naman niya at makikiisa ako sa kanya. O, di ba? Mas maganda yung magiging resulta. After that, nakita ng ating Panginoon na dumarami yung sumusunod sa Kanya at ang naiusal na lang niya ay para silang mga tupang walang pastol. Kasi talagang kitang-kita niya ng ating Panginoon yung pangangailangan spiritually, pangangailangan ng leader, pangangailangan ng kumakalam na tiyan sa kasusunod sa Kanya, pangangailangan ng gagamot sa kanilang mga karamdaman. Pero itong mga taong ito sumusunod kay Kristo dahil sila'y nakikinabang, nabubusog at gumagaling sa mga masakit. Hindi pa nila lubusang naiintindihan ang misyon ng ating Panginoon na kaligtasan. Mas malalim na misyon, kaligtasan. At ang misyon na yun ay iniaatang niya sa bawat isa sa atin sa bisa ng binyag. Meron tayong misyon na ipagpatuloy ang misyon ni Kristo. Mga misyonero po tayo ng mabuting balita. Ang ating laging naririnig sa Ebanghelyo ay kakaunti ang manggagapas, kakaunti ang mag-aani. Dumalangin kayo sa may-ari ng ubasan na magpadala ng marami pang manggagawa. Yun yung sinasabi ng ating Panginoon. At patuloy at patuloy. Bakit? Kasi dumarami din ng dumarami ang tao. Dumarami ng dumarami ang kailangan pa nating i-convert. Kailangan pa nating ipakilala ang ating Panginoon Jesucristo dahil sa dami pa rin ng mga tumutulig sa mga hindi naniniwala at mas lalo pang dumarami ang mga tao sa pagdaan ng panahon. Kaya ang manggagawa ay kinakailangan na ipanalangin natin na dumami pa tayong mga manggagawa. Ikaw nakakarinig ngayon ng banal na Ebanghelyo ay tinatawagan ng ating Panginoon. Maging manggagawa tayo sa ubasan ng Panginoon. Kaisa niyo po kami. Amen. Matagal na rin itong panahon, walang sagot sa aking mga tanong.
pag-asa ng buhay. Salamat na may Jesucristo, pag-ibig niya'y laban ng tutong, katugunan sa mga napkong, siya ang pag-asa ng buhay ko. Di ko alam na sa akin mayroong isang nagmamahal. Tunay ngang di ko alam, si Jesus bala'y pag-asa ng buhay. Ako ay may mga kaibigan, ligayang hanap sa kanila'y kulang, kasi yan ko ay mabaybabaw, puso'y lungkot ng sinisigaw. Kaya ngayon ako'y nagagalak, dahil sa akin mayroong nagmamahal. Tunay ngang di ko alam, si Jesus bala'y pag-asa ng buhay.